Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka namin. Ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong puso mong ipinagkakaloob sa iyong mga matapat na lingkod ang kadakilang maging banal na iyong ikalulugod. Ipagkaloob mong mapag-alab kami ng ningas ang iyong Espiritu Santo na siyang pumuspos sa kalooban ni San Felipe Neri sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, tungkol sa kaligtasang ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang humula sa kaloob na itong nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang paunang ipahayag sa kanila ang hirap na titiisin ni Kristo at ang parangal na tatamuhin niya. Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanan ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang ginagawa nila ay sa kapakinabangan ninyo at hindi sa kanila. Ang mga katotohanan ito'y narinig ninyo ngayon sa mga tagapangaral na mabuting balita ng Diyos. Nagsalita sila sa inyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santong sinugo sa kanila buhat sa langit. Ang mga katotohanan ito ay pinanabikang maunawaan ng mga anghel sa langit. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan. Magpakatatag kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo
kapag nahayag na si Hesu Kristo. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad na ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. Dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa, ayon sa nasusulat. Magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat iyong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya taglay na kabanalan, walang hirap na natamo iyong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, iyong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghahayag ng handog niyang pagliligtas. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsalita si Pedro kay Jesus, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang sinumang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak, at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga minamahal na kapatid sa Panginoong Kristo, ipinagdiriwang natin ngayon ang paggunita kay San Felipe Neri, isang pari, isang pastol na nag-aral ng kanyang sarili para sa paglilingkod, lalo tigit sa mga pangkaraniwang tao. Ang kanyang buhay ay sumasalamin sa kabanalan ng pagiging mapagkumbaba at pagkakaroon ng tunay na kaligayahan, katuwaan na mula sa Panginoon. Si San Felipe Neri ay nabuhay ng may kababaang loob at ang kanyang sarili ay naging tanda ng pagpapakabanal ay hindi lamang para sa iilan, kundi ang kabanalan sa katunayan ang ating pinakahantungan at dahilan ng ating patuloy na paglalakbay patungo sa buhay ng may kaganapan. Kanya naman mga kapatid, ipinapaalala sa atin ng ating paggunita kay San Felipe Neri at ang ating mga pagbasa ngayon ang tunay na kaligayahan na mula sa Panginoon.
Sa pangkasalukuyang panahon, mga kapatid, kadalasan kapag sinabi nating kaligayahan o katuwaan, nalilimitahan tayo sa mga material na bagay at sa mga bagay na lumilipas o nawawala. Kadalasan, nagiging masaya ang tao sa mga bagay na meron tayo at mga bagay na nakamit natin, na mga material na bagay o mga pagkakataong nagiging masaya tayo. Ngunit sa kabalintunaan ng ating buhay, mga kapatid, ang kaligayahan na mula sa Diyos ay hindi lamang nakaangkla sa mga material na bagay. Sa katunayan, sang-ayon sa diwa ng buhay at halimbawang ipinakita ni San Felipe Neri, ang kaligayahan ay bahagi ng ating pananampalataya. Kaya nga no ating pinagdiwang ang panahon ng Pasko, ng pagkabuhay ng Panginoon, pinalalim natin ang kaligayahan sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ng ating pananampalataya ay hindi lamang nakatago sa kalungkutan o manghinagpis, kundi ating pananampalataya ay nababalot ng kaligayahan sapagkat tayo ay tinubos ng Panginoon. Kaya naman mga kapatid, napakagandang paalaala para sa ating lahat na sa ating pang-araw-araw na buhay, huwag nating kakaligtaan ang maging masaya. Kaligayahang mula sa Diyos, kaligayahang tumitimo sa ating puso, at kaligayahang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kanya nga sa unang pagbasa, ipinakita sa atin ni Apostol San Pedro na ang mga sumusunod sa Panginoon ay sumusunod at lumalakad, naglalakbay sa daan ng kabanalan. Ano pat, hinihikayat tayo ng unang pagbasa na mamuhay sa kabanalan sapagkat ang Diyos ang siya pinagbubukalan, pinagmumulan ng kabanalan. Sa madaling salita, mga kapatid, ang tunay na kaligayahan ay marapat lamang naghahatid sa atin sa kabanalan. Gayun din naman, mga kapatid, ipinapaalala sa atin na ating ebanghelyo ngayon, kagaya ni San Pedro, na kanyang tinanong sa Panginoon, iniwan namin ang lahat. Ano ngayon ang para sa amin? Ibinigay ng Panginoong Kristo ang kanyang salita kay Pedro, o marahil para sa ating lahat, na ang pagsunod sa Panginoon, bagamat merong kaligayahang kaakibat lagi, nanodoon din naman ang banta ng pag-uusig. Hindi inalis ng Panginoon ang mga suliranin, ang mga dagok sa buhay, ang mga pagsubok. Sa madaling salita, ang kaligayahang ito, bagamat may mga pagsubok na natiling matibay at matatag, sapagkat ang kaligayahan ng isang Kristiyano ay nakikristo. Malinaw sa ating ebanghelyo, natatamuhin natin ang biyaya, ang pagpapala ng Diyos. Ngunit, nandoon pa rin ang mga pag-uusig, ang mga pagsubok. Ngunit ang Panginoon ay lagi nating kasakasama. At sa bandang huli, mga kapatid, napakagandang paalaala rin mula sa ebanghelyo na ang mga nauuna ay mahuhuli, ang mga nahuhuli ay mauuna. Anong ibig sabihin nito? Na kapag ating natagpuan ang kaligayahan na mula sa Panginoon, kapag ating hinarap ang mga pag-uusig na nakabanta sa ating pananampalataya, tayo ngayon tinatawagan na maglingkod. Bagamat tayo nauuna sa ating pagpapakabanal, kinakailangan tayo'y nahuhuli upang tayo'y maglingkod. Sa madaling salita, ang taong nagpapakabanal at may lubos na kaligayahan sa Panginoon, siya'y nasa hulihan upang siya'y maglingkod at dalhin ang maraming tao sa Panginoon. Nasa namang kabaligtaran na ibinibigay sa atin ng mundo. Kailangan laging una, kailangan number 1, kailangan top notch, sabi nga. Pero sa Panginoon ang sabi, ang mga nauuna mahuhuli, ang mga mahuhuli mauuna.
Para bagang sinasabi sa atin, kung makatagpo natin ang ating pagpapakabanal, ang kaligayahan sa Diyos, sikapin nating maging huli nang sa gayon ang mga kapatid nating nagsisikap na harapin ang kanilang mga problema, dagok sa buhay, ang siya nating iuuna para sila'y maiharap sa Panginoon. Kaya naman mga minamahal na kapatid, sa diwa at paalaala sa atin ng buhay na San Felipe Neri, at ganoon din ang ating mga pagbasa, sikapin nating mamuhay bawat sandali ng may kaligayahan na mula sa Panginoon. At sa pagharap natin sa mga pagsubok sa mga dagok ng buhay, ito'y nagdadala sa atin sa kabanalan sapagkat kasama natin ang Diyos. At sa bandang huli, bagamat tayo nauuna o nahuhuli, ang lahat pa rin ay hahantong sa buhay ng may kaganapan at ganap na kasiyahan mula sa Panginoon. Nawa, pagharian tayo ng kaligayahan mula sa Diyos, mamayani sa ating puso ang kabanalang buhat kay Kristong muling nabuhay, at sa bandang huli, tayo maglakbay patungo sa buhay na may kaganapan mula sa awa at biyaya ng Diyos. Mulat sa panganib ng ating pagtitiwala sa mga layo ng mundong ito, itinataas natin ang ating mga puso sa maalab na panalangin sa Ama. At sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdigan, naway maging matibay at tunay na tanda ng daan tungo sa walang katapusang kaligayahan at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway matutong magtiwala sa mga espiritual na pinahahalagahan na siyang magpapayaman ng buo nating katauhan at hindi sa mga material na kayamanan na nagbibigay ng kawalang kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga puso, naway hindi natin isara sa mga nangangailangan at sa halip, maging mulat tayo sa pakikiisa sa mga gaawain ni Kristo na nagpapagaling at nakapagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga may kapansanan, naway madama nila ang kalinga ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-ibig ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw, nating mga kamag-anak at mga kaibigan, naway humimlay sa makalangit na kapayapaan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, dinggin mo ng may habag ang mga pangangailangan. Liwanagan mo yung sa iyong katotohanan ng aming buhay at bigyan mo kami ng biyaya na mamuhay ayon sa mataas na pagpapahalaga sa amin ng iyong anak na si Jesucristo. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Alay na ito, ang tinapay na
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalooban ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ng pagpupurit pa salamat ay lagi nawa naming magampanan ng buong galak ang sambahin ang ngalan mo at paglingkuran ang kapwa-tao gaya ng ginanap ni San Felipe Neri sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong San Felipe Neri ay pinaparangalan sa pamuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon. Sa mga panalangin ka lang iniukol, kaysa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nag-isawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong kami nananalig.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami minarapat mong tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kayo magasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagal na utos at turo ni Jesus, na pangalat natin Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kay Media sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang niyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinagsalo sa banal na pakikinabang ay lagi nawang manabik na tumanggap sa pagkain nagbibigay buhay, katulad ng naging pananabik ni San Felipe Neri sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Patalastas, sa pagkatapos ng buwan, sama-sama nating parangalan si Maria, ang ating mapagmahal na ina, sa pamagitan ng pag-aalay ng bulaklak at panalangin. Gaganapin ang pag-aalay ng bulaklak sa May 30, ganap na ika-6 ng hapon. Inaanyayahan po namin ang lahat na dumalo sa ating banal na misa dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Ms. Rene Jose o si Ms. Ali Nahe. Maraming salamat po. Panalangin para sa may sakit. Panginoong Jesucristo, pinasan mo ang aming mga tiisin at dinala mo ang aming mga dalamhati upang iyong ipakilala ang halaga ng pagtitiis at ng pangangailangan ng tao ng iyong tulong. Magilo mong dinggin ang aming mga panalangin para sa mga minamahal namin at para sa iba pang may karamdaman. Loobin mo nawang maunawaan ng mga taong labi sa nahihirapan dahil sa dinadanas nilang mga sakit at karamdaman na sila'y kabilang sa iyong mga hinirang. Tulungan mong maunawaan nila na sila ay kaisa mo sa iyong mga pagtitiis para sa kaliligtas ng sangkatauhan. Inihiling namin sa iyo ito, aming Panginoong Jesucristo, nabubuhay at nagahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang bayan na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos, biyayang ibahating lubos, suyuri ng parang at bundok, isigaw pag-ibig niya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Nuestro Padre Jesús Nazareno, inulwalhati ka na